araw, kami ang Group 1. Ngayon ay ipapakita namin ang aming presentasyon tungkol sa nobilang pinaglahuan ni isinulat ni Francisco Aguilar. Ang Pinaglahuan ay isang nobelang tumatalakay sa kahirapan, kawalan ng katarungan at hindi pagkakapantay-pantay sa lipunan. Ipinapakita nito ang pakikibaka ng mga ordinaryong mamamayan para sa kanilang mga karapatan. Narito ang mga pangunahing tauhan. Ako si Jensen bilang si Luis Gatbuay. Ako si General bilang isang Ronde. Ito si Nanding bilang sa karakter na si Danding. Ako si John Joseph Amani Dandeng. Deng, maupo ka. Sabihin ng iyong ina. Anak, malaki na ating pag-abutan eh. Akin na siya nagtulong sa ating pamilya. Dahil Diyos, nais na ikaw ang maging kanyang asawa. Anak, naunawaan namin ang iyong nalalaman, pero wala na tayo ibang paraan. Kung mayroon lamang akong babalaan, hindi kita ilalagay sa ganitong sitwasyon. Ngunit, nag-aalalay dito ang ating pamilya. Patawarin mo kami, anak. Ginagawa lang namin ito ang tiniwan sa Balang araw, sana'y maunawaan mo kung bakit namin kailangan gawin ito. Nagkita ng lihim sina Luis at Danding. Hindi mo ba namalaga ang tunay mong naramdaman? Mahal kita, ngunit hindi ko kayang suwayin ng aking mga magulang. Ako natin pero bakit mahal pa lang si Luis? Hindi ko tatanggap ang ganitong kahina. Ako na isang siya para kay Dandoy. Tinulungan ko ang kanyang pamilya at pinahanda ang lahat para sa aming kinabukasan. Ito ang bayad, alam mo na ang gagawin. Gilbert, si Luis ay sumisira sa inyong kumpanya. At biglang dumating ang mga pulis. Ngayon, maarasan mo rin ang parurusan binigay mo sa akin. Bakit? Bakit? Luis, inaresto ka namin sa kaso pagnanakaw. Kung ninakaw, isa ikaw ang kasunod yan. Bilang 540, tingnan mo, nasusunod ang bayan. Ano yung ligtas si Danding? Bayan sa sugatan, bilang 540. Danding, katawad. At doon na pumanaw si Luis dahil sa sumabog na dinamita. Ang aral sa pinaglahuan ni Estilo Aguilar ay nagpapakita ng kahalagahan ng sakripisyo at pagmamahal ng magulang, lalo na ng mga masasakang tulad ni Estilo na tahimik na nagtitiis para sa kanilang pamilya. Pinakita rin ng kwento ang kalagayan ng mga mahihirap na madalas naapi at nakakalimutan ng lipunan. Kahit nawala si Estilo, nanatili ang kanyang alaala bilang simbolo ng pag-asa at panindigan. Itinuturi nito sa atin na dapat nating pahalagahan ang mga magsasaka, paglaban ng kanilang karapatan at huwag kalimutan ang mga taong nagsasakripisyo para sa iba.